Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tutok naman tayo dito sa kaganapang nangyari sa round number 7 ng ongoing USA Chess Championship at mga nagkabakbakan, nagkapisakan ang dalawang games na i-analyze natin ngayon. Laro nila Wesley So and Andy Woodward and Hans-Smoke Niemann. Nako, matindi po ang naging laban niya. Ayan po ang isa-isahin natin, pero bago tayo magsimula ay bigyan ko muna kayo ng ating daily puzzle sa Internet Chess Club. Ayan po. So dito po may makikita kayong daily bonus. Ano purpose po ng daily bonus? Kukunin ko yan. Oh. Tingnan nyo, kiklik ko yan ha. O, meron naman din kayo niyan eh. You earned 5 times hints. Ayun, yun pala ang purpose ng bonus. O 5 times hints. Kukolek ko yan. O, tingnan nyo po mangyayari. Ayun. Ang ganda. O, daily bonus collected. So, ibig sabihin, nakuha ko na yan. Ano purpose ng daily bonus? Ito po, pag magsosolve ako ng daily puzzle, so dito muna ako sa Steady Mind, go. May mapapansin po kayo dito sa ibaba. Ayun o, yung kiniklik ko ng cursor. Ayan o, meron na akong 99 hints. Meron po kasing mga puzzle, no, hindi lamang po daily puzzle ha. Meron kasing puzzle mahirap. Kaya talagang mapapahint ka talaga. So kapag may hint, halimbawa kiklik ko to ha. Oh, ayun oh, Bishop, umilaw. Ibig sabihin, nagamit ko na yung isang hint. Habang gumagamit kayo, kumukulik kayo ng daily bonus, may hint kayo. Pero kung gusto nyo ng challenge talaga, di nyo na kailangan ng hint. Sa mga hirap na hirap lang. Okay, so dito po, ito po ang tamang tira. Check. Ayun, ginamit ko kasi yung hint, kaya nakita ko. Oh, ayun oh, Check. boom. Ito po yung iniwan nating puzzle na karaan, Check. kain. O tapos kain uli yun. O, di ba? So, grabe ka panalo ang black dyan. O, yun. May daily streak na ako. Okay? So, gamitin nyo rin po yung daily bonus nyo, no? Kolektahin nyo rin para at least pag nahirapan talaga kayo, mas marami kayong hint possibilities na magagamit. Okay po? Maraming salamat. At ngayon naman ay atin nang gisahin ang mga naglagablab na laban dito sa round number 7. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3, D5 si Woodward, D4, Knight F6, C4, E6, Knight C3, nag C5. Ito yung tinatawag na semi-tarash defense ng Queen's Gambit declined. Actually po, depensa ni Wesley ang ginamit ni Woodward. Nako, Woodward. Ibig sabihin, mas malalim at di hamak, mas malawak ang experience ni Wesley dyan. Ginagamit niya sa black yan eh. Queen takes D4 and E takes D5. Dito po, medyo nagpalugi ng pawn structure ang black kasi mayroong isolated eh. Iba pa rin yung nakahiwalay ang pawn, tinatarget kasi yan eh. Bishop G5, ayan na nga, pressure. Bishop E7 at dito nag E3. Siyempre po dito mga kamatsas, baka nakakaisip kayo na, Coach, bakit hindi capturein yung knight? Lalamang ng isang pawn. O yan, sa mga beginners pong nanonood na hindi pa alam yan, ayan po. So maku-queenless kasi. Pero sa mga tournament players, I believe alam na po yan. O balik tayo. Kaya hindi pwedeng magnasa kagad or kuhanin kagad. E3 muna and then knight C6. Yan lang ang advantage nito sa black. No? Kahit pa paano nag-gain ng tempo of development yung knight kasi yung queen nasa D4 na eh. Alis yung queen. Hindi. Nag-bishop B5. May linya kasi inaalis yan eh. A6 para paalisin kagad ang bishop at yan po ang novelty. Kasi ang nasa libro pa ay H6 at castling. Yan ang palaging ginagawa. Pero itong kay Woodward, gustong paalisin kagad ang bishop, kinapture ni Wesley, capture, and then nag-queen A4. Tinarget para ma-pressure. Bishop B7 lang, relax lang at depensa. Castling, at nag-knight D4 para atakihin ang pawn C6. Nag-queen D7, depensa lang, at nag-queen C2. Ano po ang purpose ng queen C2? Para yung knight, expected naman talagang pipitikin yan para atakihin pero may knight F5. Pasugod ang takbo na gagawin ng knight kaya may queen C2 kagad. Sinipay pa rin ni Woodward, pumasok nga, bishop D8, iniwas kagad dahil hindi talaga maganda sa black pag nakuha kagad yung bishop, kapalit knight lang. Knight A4, inatake ni Wesley ang C5 at nag-knight E4. Okay, may atake rin sa bishop. Kinapture, capture, and knight G3 para ma-eliminate yung knight na dumidepensa po sa C5 at nag-D4. Binitawan ng brilliant. Oo, kasi etong D4, unang-una, bumitaw sa pagkakadepensa sa knight. Pag nag-knight takes E4, may queen. Parang one piece down dito ang black si Woodward. Kung tutuusin, di ba? Pero timplado pala yan.
Knight takes C5 naman ang ginawa ni Wesley. Bakit po? Ano mangyayari kung capturein yung knight sa E4? Bishop takes E4. May ganun lang din pala. Akala ko naman walang bawi. May bawi din pala. Okay po. So balik tayo. So ang ginawa dito ay D4 and then nag-knight takes C5. Ayun. Atake. Okay. At knight takes C5. Queen takes C5 and nag-D3. Ayun po, Mush. Hindi naman nasustina ni Woodward yung magandang tira niya na D takes E3. Capture na pala. Then, Queen takes E3. Labas ang isang bishop with tempo. Tapos, babalik daw uli. O Queen F4. Dalawa tira. Queen C5, Queen F4. And then Queen C6. Mamatyasin. Mag-F3. And then Queen B6. Ayun, may bawi. King H1 and then, teka muna, pag kinapture yun, may ganun ano, H6 muna. So dito po, bagamat lamang ng isang po ng puti, pero due to active pieces ng black ay grabe, talagang sapat na sapat ang pormahan ng black para lang sa isang pawn. So equal lang din in effect yan mga kamatsas. Balik po tayo sa D3 na ginawa ni Woodward and the Rook A D1. So ito naman yung target ni Wesley, pipilahan. Ideally, Rook D2, Rook D1, pipilahan talaga yan. Nag-D2. Hindi makakapila. Walang space. And nag-Queen C3. Rook F E8. Another bad move by Woodward. Yun lang. So, dapat daw po ang tira dito ay Queen D3 na hamon na ng Queen to Queen. Okay. Pero balik tayo. Nag-Rook F E8. F3. Good move para maputol na yung pressure dyan sa diagonal na yan. At nag-Queen D3, ayun, nahabol ni Woodward yung tamang tira. Capture, Rook takes D3, and then nag-Rook F2 para wag nang magtagal yung D2. Napakadelikado niyan. Rook D takes E3, Rook F takes D2, and then nag-G6 para naman. Walang activity na po pwedeng magawang likot-likot ang knight dyan. Bantay sarado na ng pawn. At nag-King F2. So ito na po yung time na King must be active pagdating sa endgame. And Rook 3 E5, nag-Rook D8, Rook takes D8, Rook takes D8, King G7, and Knight E2. Okay, and then Rook B5, threat ang pawn, nag-Rook to D2, and G5. Ayan, so ito po, okay, one pawn up advantage for Wesley, pero definitely hindi po ganun kadaling i-converte ito. Mahirap kasi B-pawn lang naman ang difference. Medyo mahaba-habang gapangan pa ito para pilitin. Rook D5 pin and then nag B4. Ayan, unti-unti nang gusto ni Wesley ma-progress ang kanyang pass pawn. King F6, nag King E3 and then nag King E5 at dito nag G3 para pipitikin ng F4 at mapalayo ang king. Masyado kasing active. Nag Rook D7 and then A4. Ayan po, unti-unting gapang blues ni Wesley. Nag H5, ayun, another bad move by Woodward. Ito pong si Woodward, no, medyo kumbaga sa ano, bagong salang ito sa US Championship, parang si Megan Paragua, bagong salang, no. Pero matibay itong GM na to. Yun nga lang, pagdating sa ganito, talagang lalabas ang mga bad moves mo sa gantong level. Level nila Wesley. Lalabas ang bad moves mo dyan. Rook C7 ang tamang tira daw po, no? Agawin na kagad ang C-file. Pero balik tayo sa H5 na ginawa, nag-H4 lang. Okay, para ma-fix yung pawn doon sa H5, GH4, GH4, and then nag-Rook C7. Ayan na, para makapanggulo-gulo dyan sa C-file. Pero tinapatan ni Wesley ng tore. Tinanggap na, yun lang. Mukhang kailangan pang mag-workout ni Woodward sa endgame. Wala siyang kamalay-malay. Grabe na ang lamang sa evaluation bar ni Wesley. Nag-Bishop C6, and then A5, nag-King D5. O yun, pupunta sa C4, Knight D4. So, may threat pa. Iwas muna Bishop D7. At dito, yan ang nga sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko mga binibiling endgame technique dito. Bishop takes B5. Kasi po pag nag-A takes B5 may panggulong A pass po na eh. At dito, grabe katindi ng ginawa. Pakiguess nyo po mga kamatsas, unexpected yung ginawa ni Wesley. May ganun pala. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Knight to F5. Ayan. So, teka lang muna mga kamatsas, ano? Medyo umano pala yung board. Ayan. Sorry po, sorry. Medyo umangat pala yung board.
Okay, bishop d7 and then nag-knight g3. Ayun, inatake yung pawn h5 at nag-king c5, king f4, nag-bishop a4. Ayan, kasi kaya umangat, inadjust ko kasi yung notation eh. Knight takes h5. Kuha na pala yung h5 ano. Bishop c2 and knight f6. At magtutuloy-tuloy po ang pass pawn. Yan ang mabigat. Nag-king b5, h5, and then king a5. At dito po, huling bitaw, knight e4, mapaparesign na talaga dahil nakablock na yung diagonal ng bishop para pigilan pa ang h-pass pawn ni Wesley. What a very good win by Wesley. Kahit may mga tabla-tabla po siya, pero kung pumipitas-pitas naman ng panalo, abay, napakagandang senyalis niyan sa ganitong kalakas na field of round robin. Kahit may mga tabla-tabla, bumungi ka lang ng mga panapanalo. Magcha-champion ka pa rin. So, ang ganda po, no? Ngayon naman, ang laban ni Hans Mukniman na napalaban kay Fabiano Caruana. Ito, mabigat-bigat tong si Caruana. Nag-e4 si Niemann, e5 si Fabi, knight f3, knight c6, bishop c4. Hindi pumasok sa Giocopiano. d6, Philidor's defense ang ginamit ni Fabi. Medyo bihira nang gamitin ng Philidor's Nag-f5, ayun na. Kakaiba talaga piniresure kagad ang e4, d3 lang, and then queen f6, another extraordinary pattern by Fabi. Teka muna, kakaiba no, knight f6 ang alam ko dyan eh. Queen f6. Nag-castling, ayun. Dahil sa pagkapa ng posisyon na to, mukhang out of the board na ni Nima na bad move kagad. Ibig sabihin kung na bad move to, hulog sa preparasyon ni Fabi. Dapat daw po dito ang tira b4, knight bd2, knight g5, and queen b3. Napakahirap makita. Napakahirap. Kumbaga, lilihis ka rin sa tamang pattern. Bilhin nyo, castling. Very normal looking pero bad move. Grabe. Nag-F4. Ayun, no? Sabay mag-G5, G4. Yan ang nakikita ko. Pawn storming eh. B4. Ayan, nagparamdam na kagad si Niemann na, hoy, papagapangin yung pawn sa king side. Bago pa mangyari yan, mangungulit na ako sa queen side. Knight Ge7, A4, G5. Ayan na po, no? May paparating na. B5 and then knight to D8 at nag-D4. Ayun po, no? So para may tension sa E5. G4, knight E1 and then nag-H5. Okay, yan na nga po yung sinasabi ko. So ito pong ganitong formation ay nakikita ko sa King's Indian defense, di ba? Yung gumagapang na pawn storming. Nag-knight A3, knight E6. Grabe yung mga maneuvering, oh. B6. Talaga. Nainis na si Niemann. Gulo-gulo na ito. Sacrifice pawn. Nag-C6 lang. Para hindi makatungtong ang knight dyan. Grabe. Pag kinain kasi ito, magda-knight B5. Grabe rin yung mga nakikita ni Niemann ng mga ideas, no? Kakapturein yung knight, may bitin doon. Di naman pwede mag-C6, kakainin yung pawn D6. King D8 ang pwersado dito. Di malaking abala yan, positional matter, ano? Malaking matter yan para sa positional. Yung hindi ka makakapag-castling, gagalaw na yung king. Grabe yung B6 pala. Pero naamoy ni Fabi nag-C6. Hindi uubra bata. Parang ganun, ano? Hindi uubra. Nag-bishop A2, umatras muna. Okay. Gagamitin po yung C4 para dyan lulundag ang knight. Nag-knight G5 na. Ayan na po. Ayan na. Dagdag na ng papagapang na atake sa king side. Knight D3. Looks normal na naman. Developing kasi passive yung knight. Pero ang good move daw ay knight C4. Ituloy pa rin. Equal pa. Equal pa kung nakita yung knight C4. Para may tension sa E5, sa D6 may pressure. Pero grabe, knight D3, knight G6, ay talagang nag-good move si Fabi. Walang kaslingan, no? Nakakabilib tong opening na to, no? Parang talagang bago sa akin to. Knight C4, knight D3, nasundan pa ng knight, puro bad moves ang binigay na grado ng tira na yan. Dapat daw BA7. O kaya D5. Ba't i-close parang yan nga ang tipong pang-counter. Ang hirap din, spellingin ng computer, parang mahirap makita sa human eye perspective talaga. Balik tayo, bishop E6. Ayun, sumablay naman dito si Fabi. Dapat accurate move is A5. Para wala ng mga gulo-gulo doon, A5 na para sarado muna yung posibilidad ng puti na makagulo-gulo. Pero nag-bishop E6,
Bishop A3 naman. Okay, kumbaga ang attention dito ni Niemann, okay, kailangan kong gumawa ng something, kailangan kong gumawa ng mga counter. Pero mga kamatsas, another bad move. Dapat daw po is BA7 na. Since hindi nag-A5 ang black, BA7 kagad. At may nakikita po ako mga butas-butas gulo-gulo sa queen side. Para mabulabog yung black, mabulabog si Fabi. Pero ayaw bulabugin Ang ginawa, nag-bishop A3, inatake muna ang pawn D6. Ayun. So ineliminate na ni Fabi at magulo yan. At dito po, ayun, nag-F3. Another good move. Strong move. So kakapture na yan dyan, di hamak na mas mabilis ang ginagawang pamressure dito ni Fabi kumpara kay Niemann. Na pa G3, obligado, hindi pwede pong pabayaan yan, kakainin talaga yan, katakot-takot na exposure ang aabutin sa king side. Kaya nag G3 at dito nag H4. Ayan na nga po, ayan na. Babangas na dyan, mabubuksan yung H-file. Aray ko, may knight H3 pang paparating. Ay nako, nag queen C2. AB6, okay. Rook AE1. Rook D8, okay. So, waiting lang dyan. And then, nag D5. Kinulose na. Di na kinaya ni Niemann ng kinulose na. Yun nga lang po, wala. Nakitang-kita sa evaluation bar ang pagkapabor kay Fabi. Rook D7. Yun pala yun. Grabe, bigat talaga ng mga planuhan ni Fabi. Kita ko kagad yung mga planuhan. Kain doon, kain, bishop C1, ayun na nga po. Ayan na nga po. Parang ito yung bugtong-bugtong sa atin. Ayan na, hindi mo pa nakikita. Hangin? Parang hangin lang o biglang bumugso. Ay, ang lakas niyan. Wala na. Kung ako man ang puti dito, feeling hopeless ako dito. Tignan nyo, anytime sakit. Napakalakas ng H-file, grabe. Queen B3, hanap gulo-gulo, di nauubusan ng chance. Kain yun, gulo-gulo, pero ayan na nga po, binangasan na. Hindi pwedeng kainin ng H-pawn, matchas instantly sa H1, talagang lang gulo na, wala na. Kasi dito po mga kamatchas, pag kinapture pa yan, may rook H2. Threatening rook G2 matchas. Ang dami, may rook H1, angat, mayroong, grabe. Samot-samo ang matchas na paparating. So dito po, wala na, desperate move, queen takes B6, gulo-gulo na. And then, nag-queen H4. Ayan na nga po. Unti-unting linkies. Wala na. May solution pa ba? Check. Ganun. Wala na. Bitin. Nag-resign na po si Niemann. Kasi po, kung check dito, paano bang gagawin dito? King F6. Kung check doon, and then Bishop E7. Ubos ang check. And then, threatening matchas is coming. Grabe ang ginawa ni Fabi. From the very beginning, opening, surprise kagad. May Queen F6 kagad. Grabe. Binuhay niya ang Philidors, no? Matagal nang di ginagamit ang Philidors. Pero may F5 na Philidors. Kakaiba. Grabe itong Fabi na ito. Pasok sa balde sa preparasyon si Niemann, mga kamatsas. So, yan po, no? At ito po ang kanilang standing. Pakita ko sa inyo. Standing nila. Results. Nangunguna si Wesley at Fabiano Caruana with 5 points, mga kamatsas. So, pakita ko. Hindi ko ma-move. Pero ito po, no, banggitin ko na lang Fabiano Caruana, Wesley, so 5 points. Lebon Aronian, Hansmoke Niemann, 4 points. Okay? So, ang expected pairing natin for round number 8, ang kalaban ni Caruana ay si Ray Robson. Naku po, puti pa si Caruana. Mabigat talagang bantayan si Caruana. Parang laging mamumuntos, ano? Si Andy Woodward, yung dalawang talo, Hansmoke Niemann, maglalaban. No. Si Woodward, tinalo ni Wesley, parehong basagan loob niyan. Sino ang mas basagan loob? Yan ang tanong. Levon Aronian, Shanklan, Wander Liang, Wesley So. Ayan. Kahit papano, sa akin pong matagal na pag-obserba at pagsubaybay sa laro nila Liang and Wesley So, mukhang dinajab-jab lang ni Wesley So. Hindi pa ina-uppercut nananockout na. Pero tingnan natin, di natin alam, white kasi si Liang, black si Wesley. Pero maganda, habang namumuntos at nananalo si Caruana, sabayan niya yung kumpas ng panalo para di siya masyadong maiwanan ni Fabi. No? Malakas talaga sa long game si Fabi talaga. At makibalita naman po tayo sa women's division. Kamusta naman ang ating kababayan na si Megan Paragua? Si Megan. Okay. Hindi ko kasi mamove kasi bitin yung aking screen. Next time, iaano ko na lang po mga kamatsas. Pero ano ba nangyari sa results ng
Round number 7. Okay, tingnan natin. Megan Paragua. Okay. Natalo po siya kay Rose Atwell. Mabigat talaga labanan dito, no? Mabigat po labanan. So bago pa lang naman si Megan, and I believe she will gather a lot of lessons and pampalakas na gagawing adjustment sa susunod. Great experience po ito para kay Megan. Okay, so ang leading sa kanila ay si Alice Lee, solo 5 points. And then sumusunod po ay sila Zatonsky and Sargsyan with 4.5 points. Yan po ang leading sa kanila. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. At anuman pong inyong suhestyon, opinion, nararamdaman, lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas. Usap po tayo. At sa mga wala pang ICC account, nakapin lang po ang link sa message. And then sa mga gusto pong mag-join ng join button natin na kung saan pinag-aaralan natin ang mga detalyado at maliwanag na opening studies na po pwede nyo ring i-request, papasadahan natin. Ang link ay nasa comment section below lang po mga kamatyas. Click nyo lang, nakasuporta na po kayo sa akin, and then isi-share ko naman in return ng aking mga knowledge sa mga opening studies. Maraming salamat po.